Double D. Andiyan na po si ASEC Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. ASEC? Good morning, Camelo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapuso na nakikinig at nanonood. Good morning po, ASEC. Okay, atin pong itatanong sa inyo, itatanong po namin sa inyo, ano po, tuloy na po ito, October 7, 11, Yeah. 18, saka 25. Ano pong nationwide po ba ito, ASEC? Yes, yung ating bakuna eskwela, Melo, no, na nationwide yan sa lahat ng mga public school. Yung ating grade 1 saka grade 7 ng mga estudyante, measles, rubella, tetanus, saka diphtheria. Tapos yung mga grade 4 na kababaihan, ito po, makinig lahat ng mga kapuso, no, human papilloma virus HPV vaccine, yung contra cervical cancer, na ang pagkarinig namin ay medyo mahal sa private sector. Ililibre po ng Pangulong Marcos ng gobyerno ngayon sa ating ilalim ng DOH Secretary Arbosa. Ayun po naman pala. Maliban po doon, may iba pa bang bakuna po na ilalapat sa mga estudyante po natin, ASEC? Yan po yung ating itatarget na mga bakuna para sa ating mga school children. Pero abangan natin, Melo, no, ikinakasa rin ng isang mas malawak na bakunahan, yung isang sinasabing mas malawak naman para dun sa mga mas bata. Sa public health kasi, titingnan natin yung mga edad, no, yung school children, yan yung tinatawag na catch up. Kasi alam natin, nung pandemic, maraming mga taon na na-miss nila yan. So habang ngayon na pumapasok na sila, hahabulin natin. Yun. Tapos later on, malapit na i-announce rin namin na mas broader para sa mga chikiting na mas bata. Ayun pala naman, okay. At saka yung yung vaccine hesitancy, narinig na natin yan, ASEC, nung pa, no? So, Yes, kailangan nating ayusin yun. Oo. So, wala na siguro tayo magiging problema dyan. At ano na ba, ang mga tao ba, aware na kailangan talaga nilang bakuna po, ASEC? Sa tingin po namin, Melo, ay bumuti na yung ating sitwasyon. Ang aming pruweba dito, naalala nyo po, noong bandang Marso, Abril, ang mga usapin natin yung pertussis, di ba? Yung sinasabi natin, yung upong dalahit, na nakontrol natin kasi mukhang nakinig ang ating mga kababayan nung umapila ang Department of Health at sinabi magpabakuna. In fact, sila nga ho yung parang nagpaalala sa amin, sabi nila, andito na kami, nasan yung bakuna namin? So kami rin natuwa, no, ginawa ng paraan na hanapan ng bakuna at bumaba yung ating kinabahan tayo nag-outbreak yung pertussis na control siya. Yun. Pati yung measles dun sa BARM, no, na pagkataas-taas na ngalahati yung mga kaso kasi nakinig rin ng ating mga kapatid na Bangsamoro. So mukhang nag-i-improve ang ating laban sa vaccine hesitancy. Yung bang polio po natin, di ba, nag-zero polio na tayo ng araw. Kumusta yon sa ngayon, ASEC? Yes, tuloy-tuloy pa rin ang ating polio eradication. Medyo bumalik siya ng bahagya, no, no mga bandang 2019, 2020. Kasi yung polio dapat talaga 0-0 talaga lahat eh. Pero nung 2020, sa pagkaalala ko, nakadetect ng isa o dalawang kaso na agaran rin namang natukoy at kumbaga nabigyan ng lunas. So we are continuing to be zero sa polio and hopefully tuloy-tuloy yan. Ayun, okay. Sa dengue po, may balita ba tayo kung meron na po tayong bakuna doon? Kaka-check lang po namin kahapon sa Food and Drug Administration na tuloy po yung kanilang evaluation. Ang typical timeline po kasi ng mga bagong gamot is nasa mga 2 years. Nag-file po yung kumpanya mga bandang April 2023 at sabi naman po ni Secretary Ted, within the allowable limits of rules and regulations, kung kayang pabilisin ng ating FDA, Opo. ay kanilang papabilisin. Opo. Kumusta ang pag-aalala ng mga tao? Meron ba kayong mga datos na ganyan tungkol sa dengue vaccine? Kasi nagkaroon tayo ng problema dyan, yung Dengvaxia, ASEC, di ba? Opo, yan ang dahilan, Melo, kung bakit ang ating FDA processes ay talagang masugid at inaantay natin, no, dahil ayaw natin na minamadali sila at kailangan kumpleto yung analysis. Dahil remember, yung mga issues ng vaccine hesitancy, pati yung mga samut-sari na sana hindi na parang lumitaw nung unang panahon, kung kumpleto ang ating kumbaga scientific checks ayon sa ating batas, maiiwasan yun. Saan manggagaling po ito? Anong kumpanya at saan bansa ang nag-a-apply po nung dengue vaccine po, ASEC? Hindi po ako at liberty to disclose pero ano po yan, mababalitaan niyo naman po yan sa ibang sources, Camelo. Opo. Ayun, okay. Merong tanong dito, yung mga bakuna daw sa health center, kailan po magkakaroon, ASEC?
Yes, alam po namin yan. Naririnig po namin na kami po humihingi ng paumanhin sa delay. Pero yung ating pentavalent na sinasabi na bakuna para sa mga baby, pumapasok na ho yung mga deliveries na ating sinabi nung summer, nung panahon rin nung ubong dalahi, itong pertussis. So dumadating na yung mga stocks, kung di po nagkakamali, naka 700,000 doses na yung dumating. So ito po ay ating dinideliver na sa mga health centers nationwide. Humihingi lang po kami ng ilang araw or linggo para makarating yung mismong vials ng mga bakuna at tuloy-tuloy po yan. Kaya nga nung was it the other day, nung miniting ni Pangulong Marcos Jr. ang ating kalihim Secretary Erbosa, yan yung marching orders na catch up kaya meron tayong bakuna eskwela. Tapos later on, widespread routine immunization. Kasi ang ating pagbakuna ngayon, paghanda natin para sa mga susunod na buwan or taon ay talagang ang bilang na nagkakasakit sa vaccine preventable diseases ay bababa. Yun bang mga kasi ito mga public schools lang ang binabanggit dito, bakuna eskwela. Paano yung mga nasa private school daw po, Asek? Magandang tanong yan, Camelo. In fact, sabi nga ni Sec Ted dun sa press con na isa niya, sabi niya, ako mismo, lumaki mga anak ko sa private school, so gumagastos. And naintindihan natin ang ating mga kababayan na nagtatrabaho ng masugid at nasa private sector. Hindi naman ibig sabihin mayaman sila, nagkataon lang na may trabaho, no? So, ang sabi ng Secretary of Health, pinag-aaralan kung paano papayagan na pumunta rin dun sa bakunahan kahit private na school child, no? Bakit siguro magandang siguro ipaliwanag, bakit ba inuna yung public school? Kasi mas madaling para mga ilatag ang mga patakaran pagdating sa public school. Kasi DepEd yan Kaya nagpapasalamat kami kay Secretary Sani Angara, yun yung isa ng meeting nila this week, no? Or last week na talagang nag-agree. Of course, sabi ni Secretary Angara, that's a given na trabaho ng DepEd yan. So, yun ang magiging basis ng school-based vaccination. Pero yung private, inaaral natin paano sila ipapasok. Kung hindi sila makakapagbakuna sa mga public schools, yung ba mga bakuna na ilalapat doon ay pwedeng ma-access nila sa mga health centers po, Asek? Tama yan, Melo, no? Hindi naman po mawawala yung ating bakuna sa health center. Nandun lang po yan. Ang tawag lang natin sa public health dito sa strategiya na ginagawa sa school-based vaccination, tawag po yan fixed post-vaccination. Inilalapit natin yung bakuna dun sa komunidad, in this case sa eskwelahan, pero hindi naman aalis yung mismong main source kung bagay yung mga health centers. Nandun pa rin po yun. Opo. Paano, yan, sa mga bata yan at saka doon sa mga nag-aaral sa eskwelahan Yes. Paano doon sa mga nakatatanda po? Meron ba tayo mga bakunang libre po? Halimbawa, yung flu vaccine, mga ganon, pneumonia vaccine. PCV, pneumococcal vaccine. Nakaplano rin po yan dahil alam ng ating kalihim na alinsunod sa batas, yung Expanded Senior Citizens Act. Meron din tayong mga bakuna na libre para sa ating mga lolo't lola. So yan po yung binabalangkas na rin na patuloy kung meron pong mga stock sa mga health centers, tuloy-tuloy po yan. Pero ang utos nga ni Pangulong Marcos kay Secretary Erbosa is dapat ipag-igting, hindi pwedeng business as usual. So excited nga kami, alam namin mas marami trabaho yan, pero yan talaga yung tungkulin ng DOH saka ng ating mga local government units. So abangan po natin yan, ipag-iigting natin yan. Kasi yung flu vaccine, di ba taon-taon po yan, dapat inilalapat yan, Asek? Yes, correct. Kasi ang flu kasi, you remember, ang pamilya ng coronavirus kasama si COVID-19, tsaka yung flu virus, na nagbabago yung tinatawag na anyo niya. So ibig sabihin, dapat kada taon pinapakilala siya sa ating immune systems pamamagitan ng bakuna. Opo, yun lang po, Asek, para alam na tsaka yung mga magulang, ikayatin yung mga anak na pumasok kasi in-announce na natin kung kailan ito baka naman magsipag-absent yung mga bata dahil takot sa aquarium, di ba, sa bakuna. Ay, wag po. Oo, alam po namin na mukhang lahat tayo lumaki na sa sinasabing kagat ng langgam, malaking langgam na biro lang po yun. Wag po tayo mag-alala, mga sikiting at saka mga magulang, no? Malaking bagay po yan. In fact, isipin natin na para tayong na selebrasyon, nagtitipon-tipon dahil nilalabanan natin ang sakit. Madaling maintindihan ng ating mga nakatatanda kasi madaling usapan yan, makatipid sa gastos sa pagkasakit. Pero sa ating mga sikiting na nakikinig, ayaw ba natin magkakasama tayo at maglalaro tayo together with our schoolmates, no? Yung ating mga kaibigan, magkita-kita tayo at magandang ipagmalaki yan na sama-sama tayo nagpabakuna at lumaban sa sakit para si mami at daddy hindi mahirapan. Para tuloy ang ating pag-aaral, tuloy ang ating paglalaro. Asek, curious lang ako, pag ba nabakunahan ka, halimbawa dito sa may braso mo sa taas. Nabakunahan ka.
pwede ba yun, tama ba yung nilalagyan ng hot compress? Pinapainitan para hindi masakit pagkatapos? Well, ang initial naman po yan kasi in any trauma, pag sinabing anong tutok or sugat sa katawan, Oo. ang initial is actually cold, no, sa simula for the first day, 24 hours. Tapos after ng 1 day, linilipat na sa warm compress or hot. Yung kaya lang balat, wag naman yung nakakapaso para gagalaw na yung ating dugo. Yung lamig po ay ginagawa lang para maibasan yung sakit. So kahit sabihin nyo na mga 10 minutes lang ng konting yelo na nakabalot sa tela Oo. para mawala yung sakit. Tapos after, siguro later in the day or kinabukasan, pwede nang lagyan ng warm compress para dumaloy na uli yung dugo. Cold muna pala, tapos warm compress, ano? O, Apo, ganun po yung sequence. wag na nga absent. Kinabukasan. Oh, wag mga absent. Saka by the way, yung bakuna natin hindi naman ganun kalalim yung tusok nun, no? And dyan din parang masusukat yung parang lambingin natin, no? Yung ating mga health workers. Kasi magagaling yan, lalo na yung mga school nurse, sanay na sanay yan yung sinasabing magaan ang kamay. Ayun, okay. Asek, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Camelo. Magandang umaga, mga kapuso. Asek Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health.